Magandang hapon Region 1, magandang hapon FB World. Isang linggo na naman po ang nakalipas at nandito muli ang Pro One on Air, keeping you informed, ang kapartner ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang magbigay ng impormasyon sa inyo. Ako ang inyong lingkod, Police Staff Sergeant Christine Faith Cabanting ng Police Regional Office 1 sa pamumuno ng ating buting Regional Director, Police Brigadier General John C. Chua. Mahigit isang buwan na lamang ang natitira at Barangay Sangguniang Kabataang Election 2023 na. Kasalukuyang implemented pa din po ang election period gun ban, bawal pa po ang mangampanya at patuloy pa din po ang mga COMELEC checkpoints sa lahat ng munisipyo dito sa Region 1. So para pag-usapan po ang mga kaganapan ngayong BSKE 2023, i-welcome po natin dito sa Pro One on Air, Police Lieutenant Colonel Michael Macaoy mula sa Regional Election Monitoring Action Center ng Police Regional Office 1. Yan. So, good afternoon po, sir. So, good afternoon po sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa kabuuan ng Police Regional Office 1. Ang aking pong Regional Chief na si Police Colonel Charlie Umayam at ang aking mga kasamahan sa opisina. And of course, sa aking pamilya, ang aking asawa at mga anak, and sa ating mga viewers. Magandang hapon po sa lahat. Yan, so magandang hapon po, sir. So, pinag-uusapan po natin ngayon na, sir, yung BSKE o Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023. So, nasan na po ba tayo, sir, sa kalendar ng BSKE 2023? So, alam naman po natin na ang simula ng election is noong August 28 hanggang November 29, 2023. So, since nasa September 27 na tayo, 28 na tayo, ngayong araw, nasa prohibition po tayo ng campaign period hanggang sa October 18. Ang campaign period naman po ay magsisimula ng October 19 hanggang October 28. At ang ating election period naman is October 30. So, ngayon po, talaga pong strict ang pinagbabawal ang pangangampanya. So ngayon pong election period, sir, ano po yung mga expected ng ating general public na mga activities o mga ginagawa ng ating mga PNP members sa mga police stations natin? So nung May 18, 23 pa, nakahanda na po ang Police Regional Office 1. So meron po tayong implan na gagamitin para sa itong halalan na nalalapit. So, doon po sa ating implan, meron tayong na-create na regional task group na pinamumunuan po ng ating mahal na regional director. At siya po ang nagbibigay ng strategic direction and supervision sa lahat ng operation na ating ginagawa sa police station. So, meron din po ang ating deputy regional director for operation na siya pong deputy commander na umaalalay po sa ating regional director. So, dito po, meron din po tayong 6 focus task group na kung saan sila po yung nagbibigay ng mga best practice at yung mga previous election na naganap ay nagre-recommend po sila kung ano pong magandang gawin ng ating mga kapulisan na naangkop sa kanilang mga lugar para po yun ang ma-implement para sa mas tahimik at mas seguridad na halalan natin ngayon. So, kung sakasakali man ang may makita sila na may intense political rivalry sa isang area, so doon po natin ipinapasok yung ating mga best practices at kung kinakailangan na mag-activate tayo ng Regional Operations Special Task Group o ROSTG na sinasabi, ay gagawin po ng ating regional office kung saan po nagkakaroon ng intense political rivalry, proliferation ng mga loose firearms, and yung mga nararamdaman po natin ang mga private armed groups or criminal gang. So, since
wala pa naman tayong recorded sa ngayon at ang napakagandang ini-implement natin is yung 5Ps po. Meron po tayong 5Ps na tinatawag. So, meron tayong dapat ipipredict natin kung anong mangyayari at of course ipipredict din natin siya and mag-prepare tayo tapos i-perform natin kung ano yung kinakailangan at lastly yung ating post-action and assessment phase. So ito ay nahango sa crisis management na ating na-practice na noon at ito ang pinakamagandang implementation ngayong halalan para at least mas smooth at mas secure ang ating mga kababayan ngayong darating na halalan. So ito is concerted effort naman po ng COMELEC, AFP and PNP and other local government units and other agencies. So sa prediction phase po natin is ginagawa po natin yung threat assessment. So tinitingnan po natin sa threat assessment kung meron nga bang nabubuong intense political rivalry o mayroong private armed groups, criminal gangs or loose firearms or yung ating election hotspot. So ina-assume natin na magkakaroon ng violent activities. Kaya nga po natin i-predict ito para po yun ang basis natin na mag-deploy ng ating mga personnel, security personnel sa pag-conduct ng police operation sa mga lugar na ating mababantayan. So sa ating mga preparation phase, so nagkakandak tayo ng coordinating meeting sa ating COMELEC, PNP at saka AFP. Yan po yung RGSCC na nakakandak dito sa regional level. While doon sa provincial level naman yung ating PGSCC. So lagi po nating sa ngayon ini-implement pa rin po natin yung pagkandak ng anti-criminal strategy natin. Kagaya po ng focus law enforcement operation, like paghuli ng ating mga wanted persons. So ini-implement na rin natin yung gun ban sa paghuli ng mga nagdadala ng mga baril sa labas ng kanilang residence. And of course yung joint COMELEC checkpoint na nakakandak ng ating AFP-PNP. While yung tuloy-tuloy pa rin po yung pag-implement natin ng search warrant o plan bakal sita and simultaneous anti-criminality law enforcement operation or tinatawag naming SACLEO. And kadagdagan pa dyan, nagkakandak din kami ng joint contingency planning and simulation exercises at red teaming operation, particularly sa places na may mga history of violence or election hotspot. So sa atin na mga preventive phase, so nagkakandak tayo ng checkpoint and police visibility patrol sa mga areas. So kung nakikita nyo sa daan, tuloy-tuloy po ang pagkandak natin umaga hanggang gabi. So nagpo-provide din tayo ng mga police escort sa ating mga candidates na nangangailangan po, lalong-lalo na yung mga candidates po na may mga threat. So ito naman po yung pag-provide natin ng private security personnel sa kanila is naayon po ito sa COMELEC resolution natin sa na-approve po ng ating COMELEC. So ini-intensify din natin yung information operation and nagkakandak tayo ng dialogue between local candidates para po ma-ensure natin na wala pong namubuong alitan sa mga ating mga kandidato. And ating performing stage naman natin sa D-Day, so i-assist po natin ang ating COMELEC sa pag-implement ng gun ban and nagpo-provide tayo ng security sa mga movement, transport and retrieval ng mga ballot boxes papunta doon sa kanilang destination sa voting center. And nagpo-provide din tayo ng security sa mga voting center, at least man lang dalawang pulis na nagbabantay sa ating voting center para mag-assist just in case na mayroong kaganapan doon sa lugar. And sa ating post-assessment phase naman, kung sakasakali man may mga nakakommit ng violation, so tutuloy po natin ang pagpila ng legal
na kaso sa kanila. And hindi lang doon po natatapos, i-monitor din po natin ang lahat ng mga possible na election incidents, yung post-election incidents na sinasabi nila. Hindi lang po sa ngayon hanggang pong pagkatapos ng election period. So, meron po tayong reverse logistics na tinatawag ang ating COMELEC. So, pinoprovidean po rin natin sila ng security para po sa mga retrieval ng ating ballot boxes papunta sa original hub nila. Yun lang po. Ayan. So, parang yung pagkakasabi ni Sir na yun lang ang dami. Ayan. So, buhay na buhay po ang PNP at mga iba pang agencies, partnering agencies dito po para sa pagpapatupad ng katahimikan ng matiwasay at safe na BSKE 2023. So sa ating mga general public po, ang hinihingi lang po namin ang inyong kooperasyon, lalong-lalo na po kung marami kayong mga masasalubong na COMELEC checkpoint sa daan. Yan, di ba? Huwag po tayong kahit mainit, pero huwag po tayong magalit sa pulis. Yan, dahil para po ito sa katahimikan ng ating BSKE 2023. Kasabay, sir, ng election period is na-establish din po itong REMAC o Regional Election Monitoring Action Center. So, ano po ba itong REMAC na ito, sir? So, ang REMAC, ang sinasabi nilang Regional Election Monitoring Center, ito ay na-establish sa pamamagitan ng pag-activate natin noong August 25 dito rin sa ating regional office. So, ito naman ang trabaho ng ating REMAC is pag-monitor, mag-record ng election-related events, at mag-synchronize ng ating activities ng task units natin para sa nalalapit na barangay and Sangguniang Kabataan election. So, ito naman is, ang REMAC is exclusively na talagang center siya para mag-record lang talaga ng election events and other concerns na relating elections. So, yun lang po naman ang function ng ating REMAC. Ano-ano po yung mga minomonitor naman po natin ng mga incidents po dito sa REMAC, sir? So, yung foremost na talagang dapat i-monitor ng REMAC is yung mga election-related incidents. Itong election-related incidents kasi is nakakaantala ng ating halalan at the same time, kumbaga, nagiging hindi maganda yung kumbaga image natin dito sa Region 1 kung sakasakali man may mangyari. And ito kasing election related incidents, tinatarget niya kasi ang ating mga kandidato, yung tumatakbong mga kandidato, and or kung hindi naman yung mga COMELEC officials natin, COMELEC officers at ang kanilang mga representative. Or yun naman, kung hindi naman, yung mga relatives ng ating mga kandidato, gaya ng kanilang asawa at mga anak. At yung mga supporters, regardless of kumbaga, motive nila. So, basta nangyari nitong election period, at yun pong nabanggit ko kanina, ang kumbaga, nagkaroon ng insidente doon sa mga nabanggit ko kanina, ayun po is doon po natin may count siya na election-related incidents at yun po yung talagang tinututukan ng ating REMAC. So far, sir, may na-monitor na ba tayo dito sa atin? So far, wala pa naman tayong naitala magmula hanggang ngayon. Ayan. So, good job po sa ating PNP Pro 1. Yan. At sa concerted efforts ng PNP at ng AFP at ng COMELEC at ng iba pang mga partner agencies po natin. Ano po yung action ng REMAC, sir, to ensure na yung mga police operation natin na dapat ginagawa ng ating mga nasa baba, mga PNP personnel natin sa police stations related sa BSK ay nagagawa? Sa REMAC, sa part naman ng REMAC, 24 hours kaming nakatutok sa mga kaganapan nangyayari sa baba at rinirecord natin lahat yan. At meron nga tayong yung
digital red teaming na sinasabi, na kung saan tinatawagan natin ang ating mga police station, chinecheck natin kung talaga bang nagpo-perform sila sa ground, at nakikita naman natin sa base sa ating mga technology na ginagamit ngayon. So, nakikita natin yung kanilang deployment as a bird's eye view dun sa pag-implement ng kanilang trabaho sa baba. So, nakikita natin sila, itong kagandahan ng technology ngayon since kasi dun sa nakalatag na GIS deployment nila, alam na natin kung talagang yung mga checkpoints nila is very strategic, at yung mga patrollers na dineploy nila is talagang nandoon sa area. At yung presence ng kapulisan nafe-feel nila sa baba. Dahil dito sa ginagawa nating red teaming, so na-ensure natin na yung kapulisan hindi nila ina-abandon yung kanilang post. So alam kasi nila na kung sakasakali man na wala sila doon sa area, may karampatang administratibo ang kanilang kakaharapin. So, napakaganda nitong digital red teaming kasi unang-una, yung manpower natin, dahil sa labas nga naman, kung traffic, hindi na tayo makapag-ikot, ilan lang man lang maiikot natin. Pero dito sa digital red teaming na ginagawa natin, buong Region 1, kaya nating i-inspect gamit lang ng digital red teaming. Wow! So, paano ba ito, sir? Itong digital red teaming na ito para magkaroon ng idea ang ating viewers. So, napakaganda po ito at napaka-economical, lalong-lalo na po sa ating resources. Yes. At yung time na ginugugol natin sa kalsada para lang ma-meet natin yung ating mga kapulisan sa baba. So, itong digital red teaming is, ang ginagawa lang actually natin is idalatag natin sa mapa yung kanilang mga deployment plan. At doon na rin sa mapa, nakasaad na rin doon yung mga details ng mga deployment nila. Kung kaya sa checkpoint, makikita doon sa mapa, pag i-click natin yung checkpoint na kinakandak nila, nandoon na yung contact number ng team leader at yung kanilang mga members. At of course, yung exact location ng ating checkpoint. So, dahil sa Google Map na ginagamit namin, nakikita natin yung area. So, since hindi na tayo humuhula, nakikita natin ang yung actual positioning nila at the same time, yung sa mismong location. So, hindi na tayo mahirapan pang mag-check sa kanila. Since, kung i-validate naman natin kung talaga nag-checkpoint sila, real time po yung kanilang pag-submit ng picture with timestamp na gamit po ang GPS. So, in short, talagang nakikita natin nasa area sila. Oo. So, napakaganda itong ginagawa natin ngayon. At yun nga, yung gaya ng sinabi ko kanina, kaya nating i-inspect ang buong Region 1 sa pamamagitan ng digital red teaming. Yan. So, talagang insured po ang ating public na nandyan po, mararamdaman po nila yung presensya ng ating PNP sa baba. So, yan. Tumatanggap din po ba kayo, sir, ng mga election-related violation reports from the public dito po sa REMAC? So, hindi po. Since ang reporting po kasi is yung kung ano yung concern station, kung saan mo nagmula yung incident, tsaka lang po papasok sa amin. Okay po. So, ang ating publiko, kung may gustong i-report, pupunta sa station. Yes. Sa station naman po ang magre-report po sa REMA. Yes. Okay. Definitely yun po yung proseso natin. Okay po. So, ngayong may isang buwan na lang po ang natitira, election period na, ano po ang status ng Region 1 in relation po sa BSKE 2023? Sa ngayon po, ang Region 1 ay nananatiling mapayapa at ligtas para sa ating mga kababayan. At tayo rin po ay wala pang naiulat na election-related incidents at ito po ay resulta ng paghahanda at programa ng ating kapulisan sa pamumuno ng ating butihing Regional Director, si Police Brigadier General John C. Chua, upang labanan ang kriminalidad at mapanatiling mapayapa ang ating nalalapit na halalan. Ayan. So, ano po ang apela ng REMAC, sir, sa ating publiko para sa BSKE 2023? Ang REMAC po ay humihingi ng tulong mula sa publiko at humihikayat na tayo po ay magtulungan. Gawin lahat ang nararapat upang mapanatili natin ang kaayusan at mapayapang darating na halalan.
kami din po ay nagpapasalamat at magpapasalamat pang muli sa ating publiko na walang humpay na suporta sa ating kapulisan. Yes, so ang kailangan po ng kapulisan, mga ka-on air, ay inyong cooperation and support, pag-iintindi sa mga ginagawa, mga activities natin sa baba regarding para sa katahimikan at katiwasayan ng ating BSKE 2023. So kung may concern po ang public, sir, sa REMAC, saan po tayo pwedeng lapitan? So maaari nyo pong lapitan ng opisina ng REMAC dito lang po sa Police Regional Office 1, Bijan Oscar M. Florendo, dito sa Parian, San Fernando, La Union. At maaari din pong tawagan ang aming hotline number 0956-698-9853. Yun lang po at maraming salamat po. Ayan. So, thank you so much, sir. Ayan. So, mga ka-on air, mula po sa dito po sa opisina ng Regional Public Information Office ng Police Regional Office 1, ang Chief REMAC, Regional Election Monitoring Action Center ng Police Regional Office 1, Police Lieutenant Colonel Michael Macae. Yan. So, thank you so much, sir, sa mga impormasyon ninyo pong binahagi ngayong hapon. Sa ating pong mga taga-subaybay, salamat po, patuloy po naming nararamdaman inyong suporta sa Facebook at huwag po kayong magsasawa. So, samahan niyo po kaming muli sa susunod pang mga linggo dito po sa ating Pro 1 On Air, FB Live, keeping you informed. Ako po muli si Police Staff Sergeant Christine Faith Cabanting. Ako naman po si Police Lieutenant Colonel Michael Macae para sa Pro 1 On Air, FB Live, keeping you informed. Yan, hanggang sa muli po.